Hi guys! Welcome again to my vlog. So, good morning po sa inyong lahat. So, kakatapos ko lang mag-breakfast and so it's been 3 months since dumating ako dito sa US and so for now, wala pa din akong work and so the good news is nasubmit na yung papers ko for adjustment of status and for now, nag-aantay kami ng asawa ko ng update about sa papers for the adjustment of status. So, actually, yung mauuna kong ma-receive is social security number, I guess. So, once I got my social security number, pwede na akong mag-work. So yeah, so dahil 3 months and mag-isa lang dito sa bahay, so walang ginagawa. So, I planned to make a garden. So now, dadalhin ko kayo sa aking garden. So, malaki na siya and soon makakapag-harvest na ako ng vegetables. So sobrang saya ko kasi even though malayo ako sa Pinas, that's my way to still, yung ma-feel ko na parang nasa Pinas pa rin ako. Through the way na makikita ko na meron akong mga Filipino vegetables sa dyan sa labas ng bahay. And ipapakita ko sa inyo yung mini garden ko. And I was planning to upgrade them. Papagandahin ko sila soon. Kasi for now, hindi ko pa magawa kasi nga yung asawa ko is araw-araw pumapasok sa trabaho. So, bala kong bilhan siya ng mga gamit-gamit. Kasi dito sa US is unlike sa Philippines na kapag halimbawa, gagawa ka ng garden mo, gagawa ka ng garden bed, pwede kang kumuha ng mga kahoy-kahoy or tabla. Kasi alam naman natin, dyan sa Pilipinas talaga na kapag nasa probinsya ka is maraming kahoy sa paligid. So, pwede kang magputol ng kahoy, pwede mong gawing tabla, pwede kang kumuha ng sanga, ganyan. So, dito hindi. Everything that you're gonna need for gardening is you have to buy like garden soil. So, unlike dyan sa Pilipinas, mamulot ka lang ng tahi ng kalabaw or yung lupa na pinag-ulingan. So, yun, fertilizer yun. Mag-ipon ka lang and ibuhos mo lang dyan sa area na gagawan mo ng garden is good na. Pag puputol ka lang, yan nga, sabi ko, magpuputol ka lang ng sanga, magpuputol ka na ng kawayan, is good na, makakagawa ka na ng garden mo. Dito, hindi. Pag gagawa ka ng garden, kailangan mong bumili ng garden soil. Unang-una, garden soil talaga. Kasi, pag nagtanim ka dito sa mismong lupa is, hindi siya maganda. Alam mo yung parang, yung lupa dito is mahigpit. Ang kulay red yung lupa dito and, para siyang, para siyang acidic or what. Kasi, kapag diniligan mo, pag diniligan mo yung lupa ng tubig, hindi siya bumababa yung tubig. As in, sobrang higpit ng lupa. So, hindi siya maganda for planting. So, kailangan, pag nag-start ka ng planting dito or gardening mo, kailangan mong bumili ng fertilizer soil. So, yon. Kaya, even gustong-gusto ko magtanim ng mga gulay, maraming gulay, hindi ko magawa kasi nga, kailangan ng fertilizer soil or potting soil, potting mix, ganyan. So, magkano yung isang bag nun? And hindi naman siya is parang sako dyan sa ating kalaki, hindi. So, plastic bag siya na bibilhin mo na potting soil na ilalagay mo sa lupa para maging mataba yung iyong tanim. So, kasi dito na-notice ko na pag tinanim ko siya sa mismong lupa dito sa labas is nawala siyang fertilizer. So, hindi siya nabubuhay, hindi siya nag-grow. So, namamatay siya. So, yan. Every tanim ko kailangan talaga ng fertilizer or potting soil na bibilhin sa store. So, yun. And, another thing is, kailangan mong bumili ng mga stick. Like, for example, if you have sitaw or kalabasa. So, kailangan mong bilhin yung mga yun. Unlike nga dyan, as what I have said, unlike sa Pinas, pag may kawayan ka sa bahay mo, tabi ng bahay mo, pag may kawayan ka dyan, pag may kahoy, pwede ka magputol ng sanga na tutusok mo dyan sa malapit sa puno ng mga sitaw kalabasa mo para pagapangan or kawayan, ganyan. So, dito,
Ayun. So, yun dito, lahat yun bibilhin. So, bibilhin mo yung mga kahoy na gagamitin mo for pagapangan ng mga sitaw mo, o kung may kalabasa ka man, mga alugbate, of course, gumagapang din yan. So, yun. And yung mga tabla-tabla na yan, so, kailangan mo din bilhin yan dito and how much it cost. So, last time, bumili kami ng stick. Kahoy siya, na stick parang ganito siya kalalaki. So, 5 piraso siya and it costs $16. So, can you imagine that? $16 is how much in Philippine peso. So, ganyan kamahal. And, yun pa lang yun. 5 pieces. Stick pa lang yun. So, how much more kung tabla ang bibilhin mo? Diba? So, mahal siya. Kaya, so for now, hindi pa ako makapagpaganda ng garden ko. Pero, nakapagtanim ako, just nagbili lang ng garden soil. So, para makapagtanim. So, kasi, ako gusto ko yung gulay is, kasi nga, nasanay ako sa Pinas na every time magluluto ng gulay is fresh siya, bagong pitas, walang kahit anong spray. So, kaya, nag-grow ako ng sarili kong garden, even though hindi ko pa siya mapaganda as in for now, but hoping na may improve ko siya soon or one day. So, yun. So, hindi naman ako nagmamadali, pero I'm so happy kasi nakapag-grow ako ng Filipino vegetables. So, ipapakita ko sa inyo. So, for now, pinagsisiksik ko lang siya. Pinagsisiksik ko siya sa mga kung saan ko siya pwedeng maitanim na meron siyang fertilizer soil, just like this. So, supposedly, this area is for a flower only. Ayan. But, ayan. So, meron akong here, ayan. So, matataba sila. Meron akong bell pepper. Ayan, bell pepper. Ito ay kamatis. Malalaking kamatis to, guys, as in. Ayan, kamatis. So, syempre, nagsisiksik ko sila kasi nga, hindi ko na sila basta-basta maitatanim sa lupa. Kasi nga, hindi, parang acidic yung lupa. So, hindi siya lumalaki. Ito naman ay sibuyas. Sibuyas. And another bell pepper. Kamatis. Tingnan nyo yung bell pepper ko. Ang taba. O, yun. So, dapat ito, ang area na to is for flowers only. Pero, since ang dami nila, so pinagsiksik ko sila muna dito habang wala akong mataniman sa kanila. So, it's okay. And, ayan, another bell pepper. Ang taba niya. Ayan. At ito ay, tawag dito, saluyot. So, ayan, saluyot. More saluyot. Oh, diba? Nakakatuwa. Yan, another bell pepper. And, ayan, tignan nyo naman. Tignan nyo yung aking kamatis. So, this is cherry tomatoes. Ang dami niyang bunga, guys. As in. Ayan. Ayan, ang dami niyang bunga. Ayan, oh. Ang dami niyang bunga. Nakakailang pitas na ako dito. Ayan. Ayan, namumulaklak pa siya. Ayan. Ayan, oh. Ayan, namumulaklak pa siya, guys. And meron pa dito. Ay, nag-exceed na talaga siya. As in. Ayan. As in. Ang lawak. Ang ano niya. Ang healthy niya. Ayan. Nag-exceed na siya sa ano niya. Ayan, oh. Ayan. Dami niyang bunga. So, yun. And, ayan. May hinog. As in, all over is talagang may bunga. Nakakatuwa. Ayan, oh. May maliliit pa. So, yan. Yun. So, another, may hinog pa dito. Ayan. Yan. Ito, pahinog na rin. So, see? Grabe. Isang puno lang yan. Isang puno lang. So, actually, napitasan ko na to kahapon. Ayan. Isang puno lang yan. Pero, ang ano niya, sobrang taba niya. So, as in, kaya natutuwa ako. Yung mga yung fertilizer soil naman nila dito is magaganda naman talaga for gardening. So, ayan. Ito naman is okra. Oh, tignan niyo ang tataba din nila. Sobrang tataba. So, ayan. Another, pinagsisiksik ko yung kamatis.
So, another kamatis. So, ganyan yung lupa nila dito guys, color pula siya or orange. So, yun. Yan. Ayan, merong kamatis. Another kamatis. So, malalaking kamatis to. Ayan, another kamatis. So, pinagsisiksik ko sila. Kasi nga, okay lang yan as long as, nag-grow naman. So, another kamatis, matataba. May bell pepper. Kamatis doon. So, yun. So, yun. O, diba? So, makakapag-garden ka talaga pag, gagawan mo lang siya ng paraan. And dito sa area na to is, ayan. See? Ito naman another mga bell pepper. No. It's kamatis. Kamatis na malalaki. And dito naman is, ayan, ay kamote. Diba? Soon, makakapag-gulay na ako niyan. Makakapag-gulay na ng kamote. Ayan. Pero alam nyo guys, ayan, mga butas-butas siya. Mga butas-butas. Kinakain siya ng, uod. Ito naman, diba? Ito is, nilagyan ko lang, hinaluan ko lang siya ng potting soil. So, kailangan ito is, I was planning na gagawa ng bed dito. And, dadamihan ko siya ng potting soil. But, ayan. So, ayan ang healthy nila. But, yun nga lang, so kinakain siya ng uod. But, it's okay. Kasi, kahit papano is, ayan, meron naman talagang magaganda. Pwede na siyang magulay, diba? Makakapagtulan ako ng isda na may talbos ng kamote. So, ito naman is, ayan, kamatis. Kamatis na malalaki. Ayan. So, ang healthy niya. Ito ang liit. Ano kaya nangyari dito? So, ayun. So, ito naman is kangkong. Ayan, nakakailang gulay na ako dito, guys. So, ang tataba, as in. Ang tataba nila. Ayan. And so, alam nyo ba, ito is, ganun din, may nagngangat-ngat din sa dahon. Pero okay lang. Kasi nagugulayan ko na siya. Nakakailang pitas na ako dito and ang bilis nilang mag-grow ulit. And alam nyo ba, itong mga gulay na to is, kinuha ko lang siya sa tangkay na nabili ko sa store. And ito na siya. And ito din, yung buto nito ng bell pepper is, bell pepper. Ang buto nitong kamatis is yung buto also ng kamatis na nabili namin sa store. So, yan. Binilad ko siya and then, nilagay ko siya sa, nilagay ko siya sa sa pot. Ano bang tawag dun sa Pinas? Kaang sa amin yung tawag dun sa sa pot. So, yun, yung mga buto, inano ko doon, nilagay ko siya and nagulat ako nag-grow as in nag-grow siya and ito na siya yung kamatis and yung aking namang kamote is from sa kaibigang Pinay na binili niya sa store yung kamote and then yung mga tangkay yung ginulay niya is tinabi niya and then binabad sa tubig. So, nagkaugat siya and binigay niya sa akin. So, ito namang aking sitaw. So, tignan niyo naman. As in, nag-exceed na siya. So, ito yung sinasabi kong stick. Ito yung nabili namin sa so, yung stick na to is 5 piraso lang siya guys in $16. So, nakakaloka. So, yan o. So, bali 4 lang yung nalagay ko dito. And, ayan, wala na silang magapangan. Kasi nag-exceed na siya sa stick. So, I was planning to buy another stick. So, ayan. Ito yung iba. Naghahanap ng pwedeng magapangan. My gosh. So, ang tataba nila. Ayan, ang taba nila. And ang dami niyang gulay. Oh, tignan niyo. Oh. Ayan, oh. Ay, na-excite ako. Oh, may malalaki na. Ayan. So, more. More. Ayan, oh. Meron dyan sa lupa. Ayan. Nakakatuwa. Ayan, meron na siya. Ang dami. Tapos ito, meron pa. Oh, yan. Ayan, tignan nyo naman. Wala na silang magapangan. Oh.
Kasi yung nabili naming stick, dito na lang siya sa ano, yan, sa may bintana gumapang. So, wala na kasing magapang, nag-exceed na siya sa stick. So, bibili pa ako ng panibagong stick na naman para malagay ko siya pag ganun. Para gagapang naman siya dito across. Yan, so ang dami niyang gulay, nakakatuwa. Ayan. So, yan, mamulaklak pa siya. Yung bubunga din yan. Ayan, Ay, natutuwa ako. Makakapag-harvest ako soon, makakapag-gulay. Ayan. Diba? Pagagawan mo lang talaga ng paraan dito, makakapagtanim ka din ng gulay. Kasi yung weather dito is, I guess November pa magsa-start yung winter. So, yeah. So, makakakuha pa ako ng mga seeds nila before winter. For the next year na naman na season, summer season. Makakapag-start ako ng tanim ulit. And, another dito, ayan, mga bell pepper. Mga bell pepper na malalaki. Ayan, ito alugbate. So, yun. Ayan. So, tingnan nyo naman, kasi nga wala na akong space na mataniman. Kamatis yan kamatis na malalaki and bell pepper. So, hindi ko na siguro siya itatanim. Kasi ang dami na nila. Ayan, mga bell pepper yan. Ayan, bell pepper. Ito naman is patata. So, ayan, nag-grow na siya. Patata. And sa side na to, another thing, wala silang magapangan. Ayun. Hanggang doon sila sa hagdan. So, ang dami nilang bulaklak. Tignan nyo naman. Tignan nyo. Nandun na sa pinto. So, yan. So, ang dami din yung bunga. So, yan. Ang dami niyang bunga. Ito bunga. Ayun, may mga, andito, langgam. Ayan. Ayan. So, sobrang na niya, sobrang dawag niya, as in. So, ito yung another sticks. Yung 4 sticks is nandun. And, ang 1 stick ay nandito. So, bali 5 sticks siya for $16. So, yan. So, kailangan ko pang bumili ng another stick. So, ayan. So, actually, meron ditong mga sibuyas. But, natakpan na siya ng sitaw. So, hindi na makita. Kasi nga, natabunan na siya ng sitaw. Ito yung, ito. Ito. Ayan, sibuyas. Ito, sibuyas. Ayan, natakpan na siya. And, meron akong gabi. Oh my goodness. May gabi ako. Ayan, nagkaroon na siya ng, ayan nagkaroon na ng supling. Supling. Ayan. Dalawa. Ayan, tingnan nyo. Ay, ang nakakatuwa. Tapos dito naman is, ayan, sibuyas. Tingnan nyo naman, may nangangat-ngat talaga sa kanila. Ayan, ilugbate. Ayan, mga bell pepper. Ito na siya, Ayan, wala na siya magkapangan. Tingnan nyo, kumapit na siya sa sibuyas. Ayan. Tingnan nyo, mga bell pepper ko. Sobrang dami. Ayan, tapos may mga nagngangat-ngat na uod. Ayan, tingnan nyo. Ang gagawin ko dito. Ayan, sobrang taba. Ang taba-taba niya. Ayan, okra. Sari-sari na to, guys. Parang bahay kubo. Alugbate. Ayan. Pwede. Actually, pwede ko na siyang anuhin. Pwede ko nang pitasan tong alugbate ko. Okra. Ayan. Alugbate. Kamote. Ito din ang kamote ko. Pwede ko na siyang gulayin. Ayan. So, mga andito. It's saluyot. So, yan. Parang bahay kubo na ito. Sari-sari na. So, dito naman sa area na to is mga bell pepper. Ayan. Tingnan nyo naman ang tabo ng bell pepper na to. Puro bell pepper. And may siningit akong another alugbate. Ayan. So, yun. So, yan. So, ganyan yung itsura nyo for now. So, yan yung plan ko na gagawan ko siya ng bed dito. So, yung mga ito guys, kailangan tong bilhin sa store. Kailangan siyang bilhin sa store. And then,
So, I don't know if how much ito sa store. Actually, mahal yung ganito pag binili mo sa store. So, since nagaganito siya, hindi maganda yung kahoy. Hindi maganda yung kahoy. So, yung balak naming bilhin is parang siyang steel. Steel siya na ihaharang. So, ganito yung itsura niya for now. Ayan. Ayan. So, kailangan ito ng gagawin ko siyang bed. Tapos, tatambakan ko siya ng maraming potting soil. Actually, healthy naman siya. Pero, mas ito, sa area na to, hindi pa siya na-cover ng potting soil. Kasi, pag ito lang yung taniman mo, ito yung pinakang lupa niya. Pag ito yung tinaniman ko, as in, ang higpit ng lupang to, parang hindi na go-grow ng maayos yung gulay. So, kailangan siyang lagyan ng potting soil. So, ito yung mga to, may mga potting soil yan. Kaya, healthy sila. So, yun. So, nakakatawa. Sobra, natutuwa talaga ako kasi, yun nga. So, parang, nafe-feel ko na like Pilipinas, na may mga gulay na tanim sa labas ng bahay. So, yun. And also, maganda talaga kapag meron kang mga tanim na nag-garden ka meron kang sariling garden kasi nga fresh siya. Kapag gusto mong magulay, pipitas ka lang and fresh and walang mga spray. So yun ang kagandahan dun. Unlike kasi kapag bumili ka lagi sa mga store, actually alam naman nating lahat na yung mga gulay na yun na nabibili natin sa store is magaganda nga sila, pero syempre dahil magaganda sila, ginagamitan sila ng mga yun nga, mga spray pang insecticide. So yun. So kaya ayan, tingnan nyo. Grabe. Pero ang dami nilang bunga, in fairness. And yung mga seeds nilang yan, hindi ako bumili ng seeds. Yung mga gulay lang na nabili ko sa store, yung mga seeds niya, gugulayin ko na siya, yung mga seeds niya, kinukolek ko, and then, dinadry ko siya sa araw, and then, nilalagay ko siya sa pot to germinize. So nakakatuwa lang na nag-grow sila. And, so ngayon, malapit na ako makapitas ng gulay. And, ito naman yung aking flower garden. Ayan. So, actually, itong mga plants na to is, meron din yan sa Pilipinas. So, yun. Ayan. Aking flower garden. Ayan. Diba? Ang dami ko lang. So, naging productive din. Naging productive ako within 3 months na paninirahan ko dito sa US. So, ayan. Na ano siya, ano nangyari dito? Natumba yung harang. Ayan, natumba yung harang. Bakit? So, ayan. So, actually, kailangan itong ano. So, actually, itong mga to, kakatanim ko lang yan kahapon. So, ayan. Ito, meron din ito sa Pinas eh. Nalimot ko lang kung anong klaseng bulaklak to. So, ayan. Yung mga yan kahapon, kakatanim ko lang yan. Ayan. So, nakakatawa lang kasi kahit bagong tanim mo siya, yung tinanim mo, kapag meron siyang bulaklak sa dulo, is mamumulaklak siya kahit bagong tanim mo. So, ayan o. Ayan. Nagbuklat din yung mga niya, bulaklak niya. So, ito. Meron dito sa Pinas. Halos lahat dito is, ito yung million flower sa Pinas. So, ito yung inaantay ko na mamulaklak kasi ang ganda niyan pag mamulaklak. So, para siyang bouquet. So, dito naman meron akong hanging plants. Ayan. So, nilagyan ko rin siya nun, yung may bulaklak, yun. Kasi, gumaganyan siya, gumagapa. So, feeling ko, pag yan, naging, pag yun tumaba is, ano din siya. Maganda siya sa, hanging. Maganda siya. So, ito naman, another, ganun din. So, yan. And guess what? Na-surprise ako. Meron ditong naninirahan. So, papakita ko sa inyo. Baba natin.
Oh, hirap. Teka lang. Ibababa ko kayo kasi iingatan natin sila. Baka kasi malaglag po and kawawa naman. So, yan guys, tignan nyo. Merong nanirahan dito sa aking halaman. Tignan nyo, oh. Alam nyo, hindi ko alam kung pinupuntahan pa to nung ano nyo, nung nanay. Ayan. Pero ewan ko ba ito kung buhay pa tong tatlong to. Kasi, ito, nung nakaraan pa yan na andyan eh. Siya yung unang nakalabas sa sa egg niya. Ngayon itong tatlo is wala pa. So ngayon, hindi ko alam kung buhay yan. And ito, kawawa. Hindi ko alam kung pinupuntahan pa ng nanay niya. Sa tingin nyo guys, kasi 2 days ko na itong nakita dito. 2 days ko na siyang nakita na nakalabas na siya sa itlog niya. And actually, before, nakita ko lang to na mayroon ditong pugad nung ibababa ko sana to kasi ililipat ko siya. So ngayon, nakita ko na meron siyang pugad and meron siyang 4 na itlog. And hindi ko alam, kasi kapag dinidiligan ko siya is, hindi ko na siya binababa. Kumukuha lang akong hagdan. Kasi merong hagdan doon na 3 baitang yung hagdan. Maliit siya na hagdan. And pinapatungan ko lang siya para hindi ko na to ibaba. And dinidiligan ko. So hindi ko alam kung nabasa yung nga itlog niya. So, sa tingin nyo kaya, patay na kaya tong 3 itlog na to? Hindi ko naman siya, hindi ko naman na hindi ko naman alam na meron eh. So, sa 2 days, siguro patay na tong sisiw ng ibon. Sisiw ba? Tama. Yung anak ng ibon kung hindi niya pinupuntahan, di ba? So now, buhay pa naman siya. Ibig sabihin, inuuwian pa siya ng nanay niya. So, nag-aano lang kasi ako kasi kawawa naman to. Baka mamaya hindi na pinupuntahan ng nanay. Teka lang. So, kaya hindi ko siya nilipat kasi meron siyang, ayun nga, merong Ayan. So hoping, dapat ililipat ko siya dito sa harap. Ayan, dyan dapat. So hindi ko na siya ginalaw kasi nga nakita ko na merong bahay ng ibon. So yan, itong isa nilipat ko na siya, dapat doon siya. Nilipat ko na siya dito, dapat parehas. Kasi lang hindi ko na siya ginalaw kasi napansin ko merong ibon. So ayun na. Ang ganda ng init ngayon. So, alam nyo ba? Hindi ko alam na ito pala ay meron pala, namumulaklak pala siya. Ayan no. Nagre-ready na siya oh. Akala ko lang siya. Akala ko halaman lang siya. Yung dahon-dahon lang. And nakita ko merong sumulpot na bulaklak. Actually, hindi pa siya namumukadkad. Pero, tingnan nyo guys. Ayan o. Feeling ko ganito lang siya kaliliit. Kasi iyan. Nagre-ready na siyang mamulaklak. Ayan. Ayan, nakikita nyo ba? Ayan. Ayan o. Ready na siyang mamulaklak. So, meaning, ganito lang siya kalalaki. So, ayun guys. So, yun yung garden ko dito. So, within 3 months, yan yung pinagkaabalahan ko dito. Kasi, yun nga, mag-isa lang ako dito sa bahay. And, so, hindi pa ako makapagtrabaho. And, of course, yung asawa ko nasa trabaho araw-araw. So, ako yung naiiwan dito araw-araw sa bahay. So, since
naboboring ako and inisip ko ano na naman ang gagawin ko. So ito yung pinagkaabalahan ko ng within 3 months. So yun, and mapapakinabangan ko na siya. Nakakatawa. So ito yung sinasabi kong potting soil. Ayan. So yan ang binibili. Yan ang binibili namin kapag magtatanim ako. So yan. So iwan ko kung magkano yung isa nito. Ano yatang price. So yan. So yun. Pag mag-garden ka din dito, kailangan mo talagang mag-invest din. Bibili ka din ng mga bagay-bagay na gagamitin mo sa pag-garden before ka makapag-garden dito. Kasi kapag hindi ka naman bibili, hindi ka makakapag-garden kasi nga pangit ang lupa dito, hindi siya magandang taniman unless hindi ka muna maglalagay ng mga potting soil or fertilizer soil nila. So, nabibili mo sa store, hindi mo siya makukuha lang dyan sa gilid-gilid. Unlike dyan sa atin sa Pinas na kukulik ka lang ng tayo ng kalabaw or kukuha ka dyan sa mga lupa na pinag-ulingan. So, magandang pampataba yun sa lupa. So, dito wala kang makukuha ganun. Sa store ka lang talaga makakakuha. And also, yung mga sanga-sanga. Unlike na lang talaga siguro kapag ka, dito sa'yo, sa part ka na countryside, sa countryside ka nakatira. Doon, marami talagang, maraming kahoy, maraming sa paligid. So, pwede kang magputol ng mga sanga-sanga. Unlike dito, ayan. So, although naman, ayan, may kahoy, ayan. Pero sa neighborhood yan, guys. Sa neighborhood yan. Kahoy yan ng neighborhood. So, dito sa amin, wala. Walang kaming kahoy dito. Ayan. Yung mga kahoy na yun sa neighborhood, yan. Sa neighborhood siya. So, hindi ka pwedeng magpuputol kasi baka mamaya sitahin ka. Kahit dito sa tabi, hindi ako nagpuputol kasi natatakot ako baka mamaya makita ako ng may-ari. And tinanim kasi nila yan, sinadya nilang itanim yan para sa parang ito yung sa gilid. Ayan. Sadya yan na tinanim kasi para pang privacy nila. Yun. So, hindi ka basta-basta makapagputol ng mga sanga-sanga kasi nga hindi naman sa iyo. Hindi tulad dyan sa Pinas na kahit hindi mo kahoy pinuputol. So, hindi ganito. May reklamo ka, tapos may pulis na. Bulat ka na lang, may pulis na kumakatok sa'yo sa ganyan. So, yan lang, guys. So, yan. Pinakita ko lang sa inyo yung aking garden. And I'm so very happy na makakapagkulay na ako. And makakapag-harvest ako soon. And makakapagluto na ako ng laswa. So, sa mga Ilongga dyan, alam nyo ang laswa. So, yun. And thank you for watching. And magdidilig muna ako kasi ang dry na ng lupa. So, yan. Thank you for watching and have a blessed and wonderful day po sa inyong lahat. Bye!